Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amir from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na yung bonus reading ng October 2025. At syempre, taon na nakakonect sa'yo. Tingnan natin, no? Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabarang puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo At syempre, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tingnan natin na yung energy, Taurus. Pag hindi nyo energy, wag nyo ipilit. Energy ni Taurus, October 2025. Energy ni Taurus, October 2025. Okay, energy mo. Ang energy mo by October, kumbaga nahandito ka sa sitwasyon mo na kahit na hindi nagkakaroon ng hindi magandang situation, pwedeng sa relationship, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa sarili mo or sa stability mo, you try to make it balance yung situation na ito. Kumbaga nahadun ka sitwasyon mo na pilit kang mag-a-action or ando yung pilit kang magpapakatatag, no, sa mga this October sa nakikita ko dito. Siyempre, handun pa rin may mga exciting situation happen sa iba sa inyo. Handun pa rin naman na may mga makakasalamuha ka pa rin na mga tao na hindi kayo in the same page. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng kasama mo sa trabaho, o pwedeng magulang, pwedeng someone who's connected you, no, sa nakikita ko dito. And then, syempre, sa iba sa inyo is may toxicity kasi ako nakikita sa iyo by October, no? Sana wag kang magpa-bother doon sa mga bagay na yun, sa sitwasyon o kung sino man yun ng toxic person sa buhay mo by October. Sana wag kang matalo, no? O wag kang mapanghinaan ng loob. Yun ang nakikita ko dito. May mga taong connected ka na sarili lang nila din ang iniisip nila. Sana hindi ikaw yun. And then also, andito rin yung sitwasyon na yung iba dito is matatrap ka or mai-stuck in a situation mo in life. May mga frustration coming. Yun ang nakita ko sa'yo. Balansehin mo lang Habaan mo o pasensya mo. Maging calm ka lang. Labanan mo. Ano ang parating kay Taurus? Diba dito mabigat yung energy nyo? Parating kay Taurus. Parating sa iyo. Oo nga, no? Merong problema no? Merong ikaka-stress ka. Parating sa iyo. Meron ka daw ikaka-stress. Merong kang mga pag-iisipan. It's more on thinking ito, no, sa nakikita ko dito. Parang hadol ka sa point na, bakit naman nangyari to? Parang, bakit universe naman to nangyari to? Bakit kanya? Bakit ganun? Parang hindi mo in-expect yung mangyayari yung bagay na yun. Yan, may mga unexpected situation by this October. Maaaring may isip mo, ano ba yan? Ba't ganun nangyari? Mga ganun. Or may mga revelation, situation, ako nakikita sa iyo by this October. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is, mapanghinaan ka talaga ng loob, ano? May mga bagay na,
parang kung nagkakaroon ka ng problema, magtutuloy-tuloy siya. Pero, syempre, sabi ko sa'yo, always, you need to control and balance, no? Yung situation mo by this October. Kasi pwede kang dumaan sa sitwasyon na may mga bagay na gusto mong gawin, pero mapanghihinaan ka ng loob at hindi mo magagawa. Pwedeng may mga ganong sitwasyon. Ako nakikita dito. Sa iba sa inyo, may mga pag-iisipan ka or pag-aaralan o sisiya sa atin by this October. Magkakaroon ka rin ng connection with someone na medyo mas bata sa'yo. No? And then also, may mga imagine ka, baka maging moody yung iba. May mga sana hindi ikaw may magtatampo, pwedeng may magtatampo ka or may someone's magtatampo sa'yo o may pagtatampo. Huwag ka naman magtampo sa taas, di ba? Medyo hindi naman. Alam ko naman hindi kayo ganon. Pero syempre, minsan mararamdaman mo yun eh. Pag marami kang problema sa buhay, sabihin mo parang nakakatampo naman tong taas, di ba? Kasi ako, duman ako sa point na yun. Aminado ako, nagkasala ako. Pero wala tayong magagawa dun eh. Minsan nakakaramdam tayo ng gano'n. And then, syempre, nahandito rin yung situation na sa iba sa inyo, parating, pwedeng makakaramdam ka ng selos or someone is seloso o selosa. Yan ang nakikita ko dito. Yung iba dito is magiging overactive kayo or magkakaroon ng over-emotional or someone or ikaw o kaya may magiging exaggerated. Ganyan. Siyempre, ang sabi rin dito, kasi andito rin siya. So, iba sa inyo, ibang lahi yung niya, no? Kapartner. Andito rin kasi si Nine of Swords. No? Ang sabi dito, may 9 of Wands ka rin, 2 9 mo. Meron ka daw mga gagawin, may mga, i-develop, kukumpunuhin, i-work it out, basta may mga gagawin ka doon na parang gusto mong i-masterin, gusto mong ayusin, kumpunihin, may mga ganun ka sitwasyon. Ako nakikita sa'yo dito, no? And then also, meron ako nakikita, hope hindi sa sarili mo, pero mag-ingat ka pa rin, mag-trust ka sa intuition mo, no? Kaya sinasabi ito, gamitin mo yung wisdom or yung karunungan or yung katalinuhan mo dito, no? Kasi may nakikita ko dito na tao na mangliling lang or may tao na hindi makatotohanan. Or a person who is narcissist. Anong dapat iwasan ni Taurus? Anong dapat iwasan ni Taurus? Siyempre, nagkamot pa ng ilong si ate. Teka lang. Ito naman gamit ko. Baka sabihin nyo, Anong dapat iwasan ni Taurus? Wala ka ng baraha, ha? Ano nga po ba, universe? Sa iba dito, problem, struggle. Temperance, dapat iwasan. Siguro, magkim-kim ng nararamdaman, no? Yan, iwasan mo. Iwasan mo yung ma-stagnant ka. Yan, iwasan mo ma-stagnant ka, ma-imbalance, ma-loss balance. Iwasan mo na mawala ng tiwala sa sarili, no? Iwasan mo yung mga bagay na hindi mo tapusin. Kung may mga bagay na hindi natapos, hindi naayos, hindi naging good, this is the time na rin, na ayusin mo yon or huwag ka na lang huwag ka ma-stagnant doon. You need to move on, di ba? If you want lang naman. No? Pero kung gusto mo i-clear yung mga bagay na yon at still nahahata ka nun, i-clear mo yon, di ba? And then, syempre, iwasan mo is not to recover something into your life. Yan, iwasan mo yon. Iwasan mo yung maging super emotional ka,
mahata ka ng nakaraan, and then syempre yung mag-isip ng malalalim na bagay. Kasi iba sa inyo malalim mag-isip, no, sa nakikita ko dito. Syempre, huwag ka magmamadali. No? Huwag mong madaliin ang lahat ng bagay. Pwedeng may mga point ng buhay mo na nagmadali ka in the past, and then, o nangyaring biglaan o madalian na nagkamali ka, siguro wag mo na lang din gawin yun uli, no? And ingatan mo rin din yung hindi ka makapag-ipon ng pera. Ganyan. Mag-ipon ka ng pera, no? And then, umiwas ka sa mga tao na yung pagtatalo, ganyan. Mga conflict, malaki man o maliit yan, umiwas ka na lang. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po yung money ni Taurus? Money ni Taurus. Ano po ito, universe? Aba, Oro Cups ah. Okay, when it comes sa money mo by October, either may bibigyan ka ng pera o makaka-receive ka ng pera. Yun ang nakikita ko dito. Also, when it comes sa money mo, hindi ka walang-wala. No? Kung tutuusin, hindi man siya fullness yung money mo, pero ang nakikita ko dito, as long as you're focusing at mag-a-action ka, tulad ng sabi ko kanina, na makapag-ipon ng pera, ito yung time na gawin mo, no? Para mas more pang dumating, yung more blessing to come. Yes, may mga offer na darating sa iyo. May mga darating na opportunity, idea na ikakalago ng pera mo, or pwedeng iba sa inyo, overtime yan. Pwedeng iba sa inyo is papasokin kayo ng Sabado kung Monday to Friday lang ang trabaho nyo, or overtime, ganyan. Pwede rin na may mga marireceive kayo, di ba? Pwedeng ganon. Sa October, handun yung kasiyahan, handun yung okay. When it comes to material and spiritual, okay naman siya. Masagana naman siya. Kumbaga, bless ka kung ano yung meron ka, malaki man o maliit yan sa nakita ko. Hindi ko naman nakita yung paghihirap, pero if you want more daw, gawin mo na, mag-save ka ng money more. No? Kailangan palagi ka nag-iisip in the future, or always think advantage. Tingnan natin, tao na ako sa iyo, tandaan mo palagi tayo is vice versa, kasi wala yung pangalan mo dito. Ano ang nararamdaman? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Tao na ako kay Taurus, ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Okay, nararamdaman mo kay Taurus. Sabi niya dito, maalaga ka raw. Sabi niya, maalaga si Taurus. Mapagmahal, gentle, may pagka-patient din naman siya, sabi mong ganon. Siya yung tao na mararamdaman mo sa kanya yung pagiging totoo niya. Mararamdaman mo sa kanya yung pagpapahalaga when it comes to a relationship, sabi mo. Yun na nakikita ko dito. Tsaka ano siya, handin yung pagiging wais, handin din yung pagiging smart, no? Handin yung malaki man o maliit yung maibibigay niya sa'yo. Sabi niya si Taurus, ano yan, masaya yan. Kumbaga, handin yung sitwasyon na hindi man siya halimbawa, in 100%, 10% lang nabigay niya. Masaya siya na nagbibigay siya sa iyo, o nagbibigay siya sa ibang tao, gano'n. Yun na nakita ko dito, no? Kumbaga, ma-idea si Taurus, smart, kumbaga, very creative din, gano'n, so nakita ko dito. Yun ang sabi mo sa kanya. Caring, syempre, mapagmahal and caring nga eh. May pagkaano lang, no? Minsan, si Taurus di kasi,
Ano ba to? Si Taurus din kasi may pagkamisan. Sensitive. Dumadating sa point na may pagka-sensitive si Taurus, sabi ko. Tingnan natin. Ano, tao na nakakonect kay Taurus? Anong intention mo kay Taurus? Supportive also, no? Sabi mo. Kind, supportive, imaginative, ganyan. Ano ang intention mo kay Taurus? Tao na nakakonect kay Taurus. Vice versa tayo, ah. Magaling magsalita, sabi mo. Yung pala sabi mo, na ano ko na. Para may nagsalita sa intuition ko yan. Magaling magsalita yan si Taurus. Sabi mo, gano'n. Magaling siya magsalita, pero masakit din siya magsalita. Kung ano yung kinabait niya, sabi niya gano'n. Kung ano yung kinabait, inom lang ako. At kasi naman ang inom ko, kabay. Yan. Hojicha. Kung ano yung kinabait yan ni Taurus, ano rin niya, masakit din magsalita. Sabi mo. Dumadating si Taurus sa point na yun. Teka na. Baba natin inumin ni ate. Okay. Intention niya sa'yo. Intention niya sa'yo, nitong tao na to, Taurus. Intention niya sa'yo, kasi, ang nakikita ko to, there's an obsession. No? Pwede itong tao na to is obsessed to sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Intention niya sa'yo, mahalin at pahalagahan ka. Yun ang nakikita ko sa kanya. Intention niya sa'yo is, parang sinasabi niya dito na, akin ka lang. Or maybe this is you. No? Yun ang nakikita ko dito. Intention niya sa'yo, kasi dumalabas kasi si Devil dito, no? Ibig sabihin, itong tao na to, Taurus, hindi naman siguro lahat, no, nakikita ko dito. Magkahiwala man kayo o magkasama kayo, itong tao na to minsan may pagka-sakim, no? May pagka-makasarili. Yun nakikita ko sa kanya. Halimbawa, kung kumbaga pwede siyang vice versa. Kumbaga, halimbawa may kakausapin mo siya, minsan may mga point na iba yung sagot niya o umiiwas siya. Pwedeng ganun, ano? Yun ang nakikita ko. Para pag hindi niya nagustuhan yung tanong o question mo, siguro parang pasok, labas sa kabila. Pwedeng ganun sa iba. Kumbagahan din sabi mo, misa kasi intention niya sa'yo kasi, yun, parang, kung titignan mo siya, di ba, may sungay siya. It's more, kasi to pang sarili. Ganyan. Parang, intention niya sa'yo, pag pinahalagahan mo ako, papahalagahan din kita. Pag minahal mo ako, mamahalin din kita. Pero akin ka. Ganyan. Kumbaga, walang makakaagaw sa'yo. Kumbaga, kung ano man, yun? Kung magkakaroon man ng someone, gano'n, maaaring itong taon to ay paglalaban ka. Lumabas na naman si Devil, oh. Devil. Pwedeng pareho kayo. Grabe, oh. Yung iba dito, no, itong tao na to, masama. Or maybe this is you, ha? Vice versa tayo, vice versa. No? Kasi may taong masama ako nakikita. Kasi why? May mga pagsisunungaling ako na nakita sa kanya. No? Hindi mga pangloloko, panglalay, pagtataksil, manipulative, nagkaroon talaga ng betrayal. Handun yung, basta as in, it's more on sakim. No? Hindi ko alam sa iba sa inyo na hindi siguro lahat, pwedeng itong tao na to siguro in the past,
Hindi siguro lahat. Sa tingin ko hindi lahat. Pero may bad habit siya. Dito sa nakita ko. May bad habit. Ako nakita sa kanya. Tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang action mo kay Taurus? Sa mga magkahiwalay dyan, itong tao na to, mag-a-apology siya sa'yo at gusto niya muli na bumalik sa'yo. Anong intention? Anong action mo kay Taurus? Gusto niya uli na mahalin mo siya. At magkaroon ulit kayo ng connection. Action niya sa'yo. Action niya sa'yo, kung magkahiwalay kayo nitong tao na to, babalik siya. At gusto niya uli na magkaroon ng resetting. Or vice versa tayo. Maaring magkakaroon kayo ng connection, ano? Maaring magte-text siya or ikaw magte-text. Sa mga magkakarelasyon na to, handle yung excitement when come in this relationship. Pwede rin na pareho kayong bata or pareho kayo ng same age kayo nitong taon na to. Or andun yung situation na bago kayo. Pwedeng ganun sa iba, no? Kaya nakikita ko yung exciting ng relationship. Or pwede naman na nagkabalikan, pwedeng ganun. Kumbaga, alis, balik, alis, balik. Pwede ganun. No, kaya nakikita ko yung exciting situation. Kumbaga, din yung cycle na pwedeng nauulit sa mga iba sa inyo, ano? Kung kayo sa kahiwalay, babalik to. Kung kayo is in relationship, ganun din. Nagkaroon ng resetting or hindi yung sitwasyon na pareho kayo kasi na go to the flow when it comes in this relationship. Parang hinahayaan niyo yung relationship ko hanggang saan kayo tutungo. Pwede rin naman sa iba sa inyo is you are thinking about something kasi may nakita ko na parang tatahak ng bagong destination or thinking about change in this relationship. Siguro it's more on level up, no? Or sa relasyon na ito, magkakaroon ng pagbabago. Yan na naman ate, ano na naman yan? May malalaman kang katotohanan. May taong may sikreto? Ano ba naman yan? May taong may secret eh. Anong nararamdaman mo to sa tao na to? Mali mo, vice versa kayo. Nararamdaman mo sa kanya. Ay, ano ba yan ate? Okay, may getting together ako nakikita, no? Yan, may mga celebration, fun, happiness, enjoyment. May getting together, pwedeng close relationship, pwedeng family unity reunion, surprise parties, event. May mga ganun ako nakikita sa'yo. May mga magaganap na ganun. Baka pwede rin na uwi ka or may uwi ka ng probinsya, Pilipinas, pupunta ka ng ibang bansa or someone pupunta sa'yo galing ibang bansa man yan o probinsya or sa ibang baryo. Dito, nararamdaman mo sa kanya, mahalaga siya, sabi mo. Pero, nararamdaman mo kasi sa kanya, parang nahandoon yung, kasi sabi mo sa kanya, patient yan, sabi mo. Patient naman yan yung kapartner ko, sabi mo Taurus, patient yung kapartner ko. Mabait, patient. Nararamdaman ko naman na mahalaga ako sa kanya. Sabi mo. Kaso, dumadating lang din yung point na hindi ko alam kung ikaw or siya is minsan impatient, no? Handun yung point na nagkakaroon ng frustration in this relationship. Parang nandun yung point na naiisip mo, vice versa tayo parang nakakapag-isip ang isa sa inyo kasi na parang hanggang kailan ako maghihintay at magkakaroon ng ending itong relationship na to in a good way, kumbaga halimbawa ikakasal,
magkakaroon ng pagsasama, ganun. Parang iniisip mo na parang ang tagal ko na naghihintay or may kailangan pa ba akong hintayin? Dapat ko pa ba maghintay? Parang may mga ganong sitwasyon. Yun. Kasi parang nakikita ko kasi dito eh, either ikaw or siya, wala akong nakikitang plano dito sa card na nakuha ko Pero isa sa inyo willing maghintay. Yun ang nakita ko. Maaari naman din na idinidelay ang lahat o nagkaroon ng mga delay situation, no? Yun ang nakita ko to. Going toward to a next step sa relationship, pwedeng ganun. Kasi may something sa relationship. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Sakit ba likod mo? O may sakit ka sa bandang likod? Or someone? May nakita ko namatay, ano? May namatay na in the past or may nakita ko namatay eh. May pagbabackstab din ako nakita. A person who's control. Sabi dito. May mga binilak ka na rin sa buhay mo. Makareceive ka ng communication, pakipag-usap, or text message sa dalawang tao. Or itong tao na to is naghihintay. Or you waiting na mag-text sila o makipag-communicate sila sa'yo. O makipag-usap. Arigatou namaste, God bless.